Kung manonood ka man na Baby Sara, nandito kami. Ay saan tayo makarating, kasama mo kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Kung kinakailangan, magsabi lang ng mga kapatid natin, may magtitipon, susuporta po kami. Kahit saan makakarating yung Muslim Alliance, susuporta po kami. Hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong naapi, lalo na yung Vice President natin. Ang mensahe ko kay BP Sara, wag po kayo matakot. Hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang Muslim Alliance na susuporta sa iyo kahit saan tayo mapunta. Yung 32,000 votes na bumoto kay BP Sara, kailangan po tayo ni BP Sara. Sana po marinig nyo itong panawagan namin na sumuporta at sumali sa aming pagkakaisa sa House of Representatives. Gawin niyo na lang yung talagang totoong trabaho ninyo. Kalimutan niyo na lang yung impeachment kay Sara. Dahil wala pong hantungan yan. Dahil hindi namin papabayaan si DPP Sara hanggang sa huli. Nandito pa rin kami kay DPP Sara. Yung mag-ama, gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2028 election, makikita nyo po ang Muslim Alliance. Duterte! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bakit hindi niyo na lang atupagin ang problema ng bansa? Marami nang nakawan ngayon, kaliwat kanan ang nakawan. Bilyon-bilyon na ang ninanakaw ng ating mga magnanakaw sa gobyerno. Yun na lang ang i-impeach ninyo. Huwag lang si BP Sara. Dahil wala pong hantungan yan. Dahil hindi namin pababayaan si BP Sara hanggang sa huli. Nandito pa rin kami kay BP Sara. Thank you, syukran. Kukumustahin ko lang po kayo, una muna. Pakilala muna kayo, saan po kayo, ano pong grupo na ito na nagsagawa ng caravan. Yung Muslim Alliance po, siyang presidente namin. So, ito, binuo namin. Kasi pag nakikita naman natin, hindi tama yung mga hatol. Gusto namin ipahayag yung salubin namin. Ayaw namin talaga ng impeachment kay BP Sara. Ito yung chairman sa board namin. Okay. Chairman of the board, magandang umaga. Muti Mariano. Former Mayor Mujib Mariano. Mujib. Okay, teka lang guys ha. Okay na ba? Paki-check nga mga kababayan yung ating microphone kung okay ba. Paki-check po, paki-check. Paki-check po kasi para mas maganda, malinaw po ninyo marinig ang mensahe ng ating mga kapatid, mga Muslim brothers from Metro Manila po ba or Mindanao? Metro Manila po. Okay, ayan. Mayor. Yes, good afternoon po. Kami po yung mga sa Muslim Alliance sa NCR. Ito po ay ang kwan namin ay huwag ma-impeach si Sara. Maliban na si Sara ay kamag-anak namin. Hindi namin pababayan dahil kamag-anak namin siya. Taga Mindanao. Ang kwan lang namin ay huwag impeach. Yun lang ang masasabi ko dito. Ito kami, ito ang kwan namin ngayon. Ang mga sasakyan. Oh, kayong kanina na may mga bagong dumating hindi nakalista dito dahil ito ay yung linista namin kahapon. Pero ay nakita niyo naman na ang haba ng pila. Ayun lang, ito yung spokesman namin si Nasip Malawan kung ano ang sasabihin niya, yun ang kwan namin, salita namin. Maraming salamat po. Bago kayo magtapos po, mensahe po muna kung if ever nanonood ngayon pangalawang Pangulong BP Sara. Kung manonood ka man Baby Sara, nandito kami. Ay saan tayo makarating, kasama mo kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Ayan, mayroon pa po tayo guys, kakausapin. Salamat sa iyo, Mayor. Salamat.
Ayun guys, Engineer Nasib. Engineer Nasib. Good morning, good afternoon po sa iyo, Engineer. Pakilala po muna kayo, ano po ang ating pong pakay sa ginawa po nating karaban ngayon? Yes po, ako ay tagapagsalita po ng grupo, yung Muslim Alliance. Yung Muslim Alliance, ano po yan, composed of lahat ng mga presidente halos ng Metro Manila at saka yung Luzon wide. So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment kasi alam naman natin na wala sa batas. Nagsalita na yung ombudsman, nagsalita na yung COA. Ano pa ba? Ano pang kailangan nila? Ano pang gusto nilang patunayan? So, pati presidente nakiusap siya na wag nang impeach. So siguro para lang siraan yung BP natin, alam nilang maganda yung performance ng tatay niya, baka siya naman maging pangulo. So kami po, taga Mindanao kami actually, dito lang kami nangangalakal sa Metro Manila. Kami po ay hindi namin pababayaan yung mga taong naapi. Kasi doon po tayo sa batas. Kailangan protektahan natin yung Constitution, protektahan natin ang batas, protektahan natin yung mga taong naapi. Kaya kami po nagtipon-tipon lahat, walang gumastos sa amin, sarili naming gastos, yung bawat isa sa amin. Siguro nakita nyo naman yung mga tao na nandito, sila po yung may mga kaya halos sa yung buong Metro Manila, mga Muslim na mga businessman. Tanong ko lang po, Engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin ng mga Muslim ng ating Vice President Sara Duterte itinanggalan po nila ng security? Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security, kaya po namin yun. Marami ng politisyan na kaibigan namin, napatunayan namin, di namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam nyo naman na siguro may dugo silang Maranao. So hindi lang po yon. Actually, kung sino talagang naapi, doon kami. Kahit ipaglalaban namin yan. Talagang hindi po kayo nag-iisa, BP Sara. Reaksyon nyo lang po, bakit po hindi sila nakikinig sa ombudsman na ang ombudsman ng COA na sinabing clear po, malinis po ang record ni BP Sara, at ito po si BBM nanawagan na huwag daw i-impeach si BP Sara kasi wala namang kabuluhan yun. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Kaya nga po ginawa namin to bilang ipakita namin na talagang inaapi nila yung base natin, yung Vice President ng Sambayan ng Pilipino. Alam naman natin yung boto niya, overwhelmed talaga kasi sobra 30 million. So ano pa ba ang gusto nilang patunayan? Siguro tayo, tao tayo. Kami mga Muslim kami, hindi namin gusto yung ma-violate po yung batas. Gusto namin talaga doon kami, law-abiding citizen po kami. Kaya nakita nyo naman na magkaiba't ibang pamilya, magkaiba-ibang grupo, magkaiba-ibang tribo, para lang po ipakita sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Speaking hanggang sa dulo, hanggang kailan po kayo magsasagawa ng ganitong pagkilos? Kung kinakailangan, magsabi lang ng mga kapatid natin, may magtitipon, susuporta po kami. Kahit saan makakarating yung Muslim Alliance, susuporta po kami. Masasabi ba natin na itong ginagawa po ninyo ay halos sinisimbolo ito ng pagkalata ng mga brothers and sisters ng mga Muslim? Kung i-grade natin yan, sa tingin ko lang, 90% ng mga Muslim. Hindi mo maalis may mga taong sumusuporta sa kabila kasi may mga pakinabang sila. Kami po, bilang mga negosyante, alam naman natin marami tayong kaibigan ng mga politician din. Kami po ay pinapakita lang namin kung sino yung naapi, yung sinabi ko kanina, doon po kami. Hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong naapi, lalo na yung Vice President natin. Speaking of negosyante, gaano po sa inyo kahalaga yung kapayapaan ng ating bansa bilang nagninegosyo? Napakahalaga po. Kasi pag walang kapayapaan, wala pong kalakalan. Siguro naniwala kayo, nakita na nangyari sa Israel, isang matayod na bansa yan,
Pero nung magkaroon sila ng gira, anong nangyari? Bagsak yung economy nila. In fact, yung Prime Minister nila, alam nyo naman, parang i-impeach yata eh. Parang kung ano-ano nang sinasabi nila sa Prime Minister nila. Kaya po, kailangan talaga yung kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kalakalan. Kung walang kalakalan, walang negosyante po. Yun sa akin. Pangalawang panghuling tanong ko na lang. Ang mensahe niyo po sa ating mga kababayan, mapa non-Muslim, Christian at iba't ibang mga reliyon at mga OFW sa buong bansa at sa buong mundo. Opo, nananawagan ako sa mga kababayan natin. Alam ko naman na pro-peace kayo, pro-constitution kayo, hindi nyo pababayan na masira yung constitution natin, mapag-government employee ka man o simpleng tao ka lang. Ang sa akin lang po, nananawagan ako, alam ko naman, ngayon, nararamdaman ko, kahit saan ako pumunta, yung suporta nila kay BP Sara talagang nandoon sa suporta nila sa Duterte. Kaya po, ang sinasabi ko, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Magkaisa tayo, kung sino ang naapi, doon po tayo. Kahit sinong mga api, kalabanin natin sa mapayapang paraan. Yan. Panghuling mensahe niyo po, iukol niyo naman kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Duterte kung sila po ay nanonood ngayon. 5,300, magpapataw sa 400 na po ang viewers ko at saka sa ibang mga kasamahan natin. Baka mamaya nanonood si BP Inday at saka si Tatay Digong. Mensahe niyo po, sir. Of course, kung nanonood man si Tatay Digong, siguro kahit hindi siya nanonood, mapapanood niya. At si Ma'am BP Sara, nagkaisa po ang mga kamusliman. Siguro ilan lang naman, mayroon mga taong ibang pananaw sa buhay. Pero kami, nagkaisa kami, walang nagbabayad sa mga kasamahan natin. Alam niyo naman, malaking gastos yung ginagawa natin. Kami po ay nag-ambag-ambag para lang po patunayan natin na talagang yung mag-ama gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2028 election, makikita niyo po ang Muslim Alliance sa pamumuno ni former Mayor Akhtar Marmar, yung chairman sa board, si former Mayor Moti Mariano, yung vice internal, yung kapatid natin, incoming MP ng BARM, si Jerry Magarang, isa pong former Eminilip Commander yan, former admin ng Golden Mosque. Isa po yan nire-respeto sa amin, nire-respeto yan dahil isa siyang sultan. Tsaka yung kapatid natin, si Abdurrauf, siya po ang Vice President ng External sa Muslim Alliance. At saka yung Secretary General, yung si Yasin Salik. At saka yung mga ibang presidente, si James. Sana yun yung mga ibang presidente ng grupo. Sila po ay nandito. Yung Musba. Yung Green Hills Muslim Business Club Foundation. Nandito kami. Ako yung presidente nila. Metro Manila Muslim Traders Association. Ako din ang presidente nila. Ako ay tagapagsalita lamang ng Muslim Alliance. GPP, yung si Mardi, si Alex Calaca, incoming Vice Mayor ng Marantaw, inshallah, si Walid, si Mox, GPP, yan po ang matayog na grupo sa Green Hills. Talagang mayayaman sila dahil sa cellphone area sila. Oo. Dami tanong pa. Sir, mensahe niyo sa mga nagsusulong ng impeachment kay BP Inday, sa mga congressman. Ikaw lang Yung nagsusulong naman ng impeachment kay Inday, kung tingnan natin, kalaban na nila yan eh. Si former Senator De Lima, ma'am, sana po tigilan nyo na yan. Mayroon na kayong leksyon eh. Sige, sa mapayapang laban na lang, wag na yung masyadong garapalan. Kasi yung kuwang at saka si ombudsman, clear na sila eh. Hindi yan impeachable. Yung mga NP congressman naman, kasi sabi nila mga NP daw eh, nakikita naman natin pumapanik sila sa National People's Army, UNP, mga no permanent address. Sana po tigilan na.
atupagin po natin kung paano magkaisa ang mga politisyan, kung paano po lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, kung paano po mawala yung gulo sa Pilipinas. Tulad ng BRMM, nag-umpisa ng maayos kasi yung MILF nasa government side na. Kung baga sila na yung nagpupuli sa ranking nila. Sana po ganyan ang mangyari. Huwag nang away sa politika. Hayaan natin magdesisyon yung mga kapatid nating mga kababayan natin sa 2028 eleksyon. Idaan na lang natin sa eleksyon para po sa mapayapang paraan. Kami po nandito para sa mapayapang paraan. Pinapakita namin na hindi po kami extremist, hindi po kami mga terrorist. Ang mga Muslim po ay walang kasimbait yan. Kung alam niyo lang ang Muslim ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano na lang. Bakit po sa dinami-dami ng may confidential fund na official, nakatutok lang sila kay Vice President Inday Sara? Yun ang hindi natin alam. Kasi napakalit lang yung confidential fund niya eh. Doon sa mga billionaires, hindi nila kinakalkal. Yun nga sabi ko, ano yan eh. Demolition job yan eh. Gusto nilang siraan talagang pangalawang pangulo na talagang hindi nila kayang siraan kung nandiyan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos na nag-iisa, Diyos nyo, Diyos namin. Hindi po nila kayang siraan si BP. Paprotektahan pa rin yan ng Diyos na nag-iisa. So, siguro ano, Sir. Oh, Kaya nag-umpisa yung Muslim Alliance. nag-umpisa yung Muslim Alliance, ito lang pagka-impeach bago ma-impeach si Sara. Oo. Pero yan, hindi nila mamamatayan. Grupo po yan ng mga negosyante sa buong Metro Manila. Siguro, lahat naman nakikita niyo mga pagbigay ng ayuda ng mga kapatid natin Muslim. Sila po yun. Nagkaisa sila. Talagang lalabanan nilang mapang-api para lang protektahan yung mga taong naapi. Maraming salamat. Thank you, yung mga congressman na nag-impeach. Tigilan nyo na yan para matupag na sa Sir, sa last na Congress. lang. Oo. Sir, bakit gano'n lang po yung pagmamahal natin sa mga Duterte, lalo kay BP Inday? Ako naman, hindi na mga porky taga Mindanao si Sara ay kahit mali siya, susuportahan natin. Hindi po yun. Nakikita naman natin yung performance ng tatay niya. Dati, yung mga kali, pwede kang maglakad, hindi ka takot. Yung mga drug pusher, nagsiuyan na ng iba't ibang probinsya, mga Christian man o Maranao, ano pa man yan. Ngayon, nagsibalikan na. Anong ibig sabihin? Open na naman yung drugs. Kaya po, sana pagkaisa natin na doon tayo sa mapayapang paraan. Huwag na natin sirain yung term ni BP Sara. Maghintay kayo sa 2028. Pwede po natin, sige, lumabang kayo, patas. Para po makita natin yung hatol ng sambayan ng Pilipino. Thank you.